Ang nangyari nga mga kabunyog, mga kababayan, pinayagang makapagpiyansa itong pinayagang makapagpiyansa si Bong Revilla. Hmm? Ah, si Bong Revilla kasi, ito muna, konting backgrounder muna tungkol sa kasong ito. Si Bong Revilla ay kumakaharap ng iba't ibang mga kaso, ah, graft at saka malversation. Yung graft, nakapagpiyansa siya doon sa graft. Yung malversation, ngayon lang siya nakapagpiyansa diyan. Bakit malversation pero non-bailable? Ang alam natin kasi, ang non-bailable yung plunder. Hindi po. Kahit malversation, kapag malaki ang amount na involved, non-bailable din yan. Yung graft niya, yung anti-graft case niya, nakapag-bail siya doon. Pero dito sa malversation, hindi siya nakapag-bail dyan nung una. Ang halaga diyan ang involved na amount diyan ay 92.8 million pesos na flood control malversation case. Kaya malaki talaga ang amount diyan, kaya nga non-bailable 'yan. Kaya lang mga kabunyog, tandaan natin ganito. Kapag ang kaso ay non-bailable, pwede ka bang makapagpiyansa? Yes. Ang gagawin niyan, yung akusado, yung yung defense, yung accused, magpa-file siya ng tinatawag na petition for bail. Petition for bail. So, magpa-file siya ng petition for bail. Ngayon, sa petition for bail, magkakaroon ng tinatawag na summary bail hearing. Bail hearing. Sa bail hearing, tatanungin ng judge yung prosecution. Paki-present nga ng mga ebidensya ninyo at testigo. Tingnan natin, matibay ba ang ebidensya ninyo at testigo? Kasi kapag nakita ng judge o dito sa Sandigan Bayan ng justices na the evidence of guilt is not strong, papayagang makapagpiyansa. Kahit pa ang kaso ay non-bailable. Ganun po yan. O bakit naman papayagang makapagpiyansa, non-bailable pala? Hindi, nasa konstitusyon naman po natin yan. Kapag non-bailable ang offense, pwede kang mag-petition for bail. Titingnan ng judge o ng korte kung ang evidence of guilt is strong. Kapag strong, hindi ka papayagang makapagpiyansa. Kapag ang evidence of guilt is not strong, papayagan kang makapagpiyansa. So dito mga kabunyog, mga kababayan, inargue niya, pinapresent niya ng ombudsman yung prosecution. Tiningnan ngayon ng justices ang mga ebidensya at testigo. So sabi ng mga justices, kasi po pagdating kasi sa Sandigan Bayan, collegial court 'yan. Pag sinabi nating collegial court, by division sila, by division. Hindi ito tulad ng sa RTC, Regional Trial Court, sa Municipal Trial Court na isang judge lang. Dito sa Sandigan Bayan, nakadivide ang mga justices dyan sa division. First division, second division, third division, fourth division, fifth division. Kaya, halimbawa ito, third division yata ang may hawak nito third division. 3 justices yan. So, magbubutuhan ngayon yung 3 justices. Sa pangyayaring ito, 2-1 ang boto dito. 2-1 ang desisyon dito. Yung isang justice, yung mismong chairperson ng division, hindi siya payag na bigyan na makapagpiyansa si Bong Revilla. Yung chairperson ng division. Pero yung dalawang justices payag. Kaya talo yung chairperson. Kahit kapa-chairperson, hindi naman ibig sabihin na chairperson ka, ikaw ang masusunod. Hindi po ganon. 3 silang justices, 2-1 ang boto. 2-1 ang desisyon. Ang 2 justices ng Sandigan Bayan, doon sa division na yon, ay nag-decide na payagang makapagpiyansa because the evidence of guilt is not strong. Yun yung isa, yung chairperson, hindi. Sabi niya hindi, dapat hindi yan payagang makapagpiyansa kasi matibay ang ebidensya dyan. O yan mga kabunyog. So, yan po ang kinalabasan sa Sandigan Bayan. Pinayagang makapagpiyansa si Bong Revilla. Ang reason niyan, sa tingin ng justices ng korte ng
ng Sandigan Bayan, the evidence of guilt is not strong. Kaya ngayon masaya na si nag-post na si Bong Revilla. Nag-post na si Aguiman. Masaya na siya, nandun na siya sa kanyang pamilya. Yan. Sabi niya, God is good. Ayan, ginamit na naman ng Diyos, Ayan. So yan mga kabunyog, mga kababayan, ano ito na pinayagan makapagpiyansa si Bong Revilla, kaya malaya na siya ngayon. Pero ito muna ang ililinaw natin. Ito ang ililinaw natin. Una, hindi naman ibig sabihin na nakapagpiyansa siya, tapos na ang kaso. Hindi po. Tuloy pa rin yan kaso. Provisional liberty lang naman yan. Ang ibig sabihin po niyan, yung kaso niya, yung mga kaso niya, tuloy pa ang hearing noon. Kaya lang, ang mangyayari dito, a-attend siya sa hearing, pero hindi na siya nakakulong. Yan ang pagkakaiba. Pero yung kaso niya, tuloy pa rin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Reynaldo Gonzales, shout out. Tuloy pa rin yung kaso. Ngayon, posible kayang ma-acquit siya. Posible kayang ma-acquit siya. Dahil nga sabi ng justices, the evidence of guilt is not strong. Tandaan po natin, hindi pa naman tapos ang kaso. Magpe-presentation pa uli dyan ng evidence. Itong hearing, kasi nagkaroon na yan ng hearing, ang tawag doon bail hearing, summary proceedings yun, mabilisan lang yun. Gusto lang makita ng judge, ng justices, kung ano nga ba ang mga ebidensya, pero hindi pa yan tapos. Hindi pa yan tapos. Ang prosecution, ang ombudsman, magpipresent pa yan ng mga dagdag na ebidensya. Saka ipipresent pa nila ng buo yung mga testigo nila. Sabi naman ni Ombudsman Boyeng Rimulya, lalo nilang paghuhusayin ngayon yung kaso. Kasi kung ang sabi ng justices ay the evidence of guilt is not strong, ay papakita nila na strong ang evidence. So hindi pa po yan tapos. Ano pa lang po yan? Bail hearing pa lang yan. Ang niresolve pa lang yan yung tungkol sa piyansa. Kahit naman sinabi doon na the evidence of guilt is not strong, hindi pa rin garantiya yan na maa-acquit siya. Hindi pa po. Kasi may presentation pa yan ng evidence. May presentation pa yan. Doon naman kasi sa bail hearing, pumili lang doon ang mga dapat i-present na ebidensya at testigo, hindi naman lahat. Saka pangalawa, hindi pa dyan masyadong linatag lahat ng ebidensya at testigo. Ano po yan? At sabi ng ombudsman, pagpupursigihan nila na i-present talaga lahat ng mga ebidensya sa actual ng hearing. O kaya lang, siyempre, nalulungkot ang taong bayan. Bakit kasi yan napayagang makapagpiyansa? Yan po ang medyo medyo naiiba dyan sa pangyayari na yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog